eligibility para sa lahat ng Filipino? Lahat na raw ay makaka-avail ng benepisyong PhilHealth sa panahon ng pagpapa-ospital? Anong ibig sabihin nito? Dahil sa Universal Healthcare or UHC na lahat ng Filipino ay otomatiko ng miyembro ng PhilHealth. Kinakailangan lang na magparehistro upang mabigyan ng PhilHealth Identification Number or PIN. Kung lahat ay miyembro na, lahat ay makagagamit ng benepisyong pangkalusugan anuman ang katayuan mo sa buhay. Ibig sabihin, hindi na hadlang ang kakulangan ng kontribusyon para magamit ang benepisyong PhilHealth sa oras ng pagpapa-ospital. Binago nito ang dating polisiyang ipinapatupad ng PhilHealth kung saan kinakailangan ng isang miyembro ay may sapat na kontribusyon upang maging kwalipikado sa paggamit ng benepisyong PhilHealth. Kung dati, kailangan na may hulog na 3 o 9 sa loob ng 6 o 12 buwan, depende sa membership category bago ang confinement. Ngayon, dahil sa batas UHC, ang lahat ay agarang makagagamit ng benepisyong PhilHealth at hindi na kailangang maghintay ng ilang buwan. Halimbawa, kung mako-confine, i-verify ng pasilidad o ospital ang record ng miyembro o pasyente sa kanilang system o online portal. Sa online portal, makikita kung ang record ng miyembro ay updated. Kung nakitang registered na sa PhilHealth at updated ang record nito ng miyembro, otomatiko na at wala ng hassle ang pag-avail ng serbisyo. Hindi na rin kailangang magpakita ng proof of contribution. Kung nakita naman na may kailangang i-update sa kanyang record, kinakailangan lamang ipa-update ito bago lumabas ng ospital. Para sa mga miyembro na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon, sila ay sasailalim sa assessment ng kanilang financial capacity ng mga medical social worker o MSW habang naka-admit sa mga nasabing ospital. Para sa mga miyembrong mayroong kakayahang magbayad dahil mayroong trabaho o maaaring pagkunan ng kontribusyon, ang mga nalaktawang kontribusyon kasama ang interes ay kokolektahin ng PhilHealth sa pamamagitan ng pagpapadala ng billing statement o Statement of Premium Accounts o SPA sa miyembro. Ito ay maaaring simulang bayaran pagka-discharge sa ospital o bago matapos ang due date na nakalagay sa SPA. Samantala, sa pamamagitan ng Point of Service o POS system sa mga pampublikong ospital, ang mga miyembro o pasyente na na-assess na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon o tinatawag na Point of Service Financially Incapable at Financially Incapable ay irerehistro bilang Indirect Contributors Financially Incapable. Sila ay mabibigyan ng Certificate of Indigency na isusumite sa pinakamalapit na Local Health Insurance Office ng PhilHealth para ma-update ang kategorya ng miyembro o pasyente sa membership database ng PhilHealth. Ang mga kabilang sa Indirect Contributors Financially Incapable ay hindi na magbabayad ng kontribusyon sa kasalukuyang taon, pero kailangan nilang sumailalim sa taunang assessment para ma-monitor ang kanilang socio-economic status. Ito ang magiging basihan kung sila ay marirenew sa nasabing kategorya. Ngunit binibigyang diin ng pulisya ng immediate eligibility na ang lahat ng may kakayahang magbayad ng kontribusyon ay kailangang gawin ang kanilang obligasyon upang mas maging matatag ang pondo ng programa at mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. Layo ng batas UHC na mabigyan ng serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Filipino sa oras ng pagkakasakit. Kaya't sinisiguro ng PhilHealth na walang sino man ang mapagkakaitan ng benepisyong pangkalusugan sa oras ng pagpapaospital. Pangalagaan natin ang National Health Insurance Program dahil lahat tayo ay magkakasama at manginginabang sa Universal Healthcare.